So yun, bago tayo mag-launch mga katropa, so in-scan muna natin tong bagong towing nating unit ng diesel 2.2 ulit mga katropa. Meron siyang issue na naka check engine light, tapos nag-jerk yung engine, no power, exhaust may lumalabas na usok, black at saka white mga katropa yung lumalabas na usok dito sa exhaust. So i-scan muna natin para malaman natin mga katropa kung ano yung issue. So nakasalang na yung ating scanner. Dito pa lang malalaman na natin mga katropa kung ano yung issue nito. Gamit ang IDS, Integrated Diagnostic Software for Mazda and Ford. So bigla na lang daw nag low power tapos nag-uusok mga katropa sa driving position, nagda-drive. Yun, tapos pinatowing na lang mga katropa para naida-drive pa naman, pero yun nga, naglo-low power, mausok. So ayaw nang lumala yung issue, kaya tinowing na lang mga katropa. Pwede pa namang i-drive. Uy, bakit ganito? Ano nangyari? Naka-block yung ating scanner. Ayan. So restart muna natin. Restart, update and restart. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Mechanic TV. So yun, na-restart na natin. Start ulit tayo. IDS, Integrated Diagnostic Software. Yan, yun, nag-running na siya. So CX5 2.2, okay, check natin, resume natin. Okay, diesel. Ito tayo sa ating tools. Yan, dito sa tools. Self-test. Yan. So yung issue niya ay nag-check engine, tapos nag-low power, may smoke sa likod, black and white daw. Grabe yung usok na yun. Lahat tata ng kulay ng usok nandito na sa sasakyan na to. So dito pa lang malalaman na natin mga katropa, pag in-scan natin yan, kung ano yung issue ng umuusok na yan, tsaka low power. Diesel, pag diesel talaga, pag sinumpong, diba? So yun, puro pass naman. Tingnan natin dito sa baba. Yun, may mayroon siyang isang P2262 PCM, sa PCM siya. So tingnan natin. Yung PCM is powertrain control module. So ayan, yun ang issue niya mga katropa. Ayan turbocharger supercharged boost pressure A not detected mechanical. So ibig sabihin, nagloloko yung turbo natin. So yung issue niya ay mechanical, hindi siya electrical, mechanical. So ibig sabihin, pwedeng malaki na yung play ng turbine, yan, or sira na yung turbo, ganyan mga katropa. So yung magiging decision dyan, pag ako yung tumingin dyan, tignan natin kung nasa warranty pa o wala na. Pag nasa warranty pa, i-claim natin ang assembling turbo yung ating unit, kahit hindi pa natin binabaklas. Pakita lang natin yung description, P2262, alam na lang technical yan. Pag may warranty, pwede natin i-claim. Pag walang warranty, obligado tayong baklasin muna yung turbo, tapos tignan natin yung loob mga katropa, para makita rin ni customer kung sira ba talaga o hindi yung turbo mga katropa. Pero siyempre, for recommendation, yung issue niya ay turbo mga katropa. Kaya do-double check lang. Pag may warranty, claim agad, assembly, turbo. Pag wala, gaya sinabi ko, ibababa yung makina mga katropa. Hindi natin madudukot, mahirap dukutin mga katropa, kagaya ng mga ginagawa natin sa ating diesel. Pag nagpalit ng transmission
or magta-top overhaul, pull down engine tayo mga katropa. So ito nga, yung issue niya is P2262 turbocharger supercharged boost pressure A not detected. Nakalagay dito sa likod, mechanical. Ayan. So yun mga katropa yung issue nito. Re-recommendahan muna natin at i-double check muna natin kung nasa warranty pa. Tapos pag nasa warranty, palitan natin ng assembling turbo. So siyempre bago natin gawin, hintayin muna natin yung turbo. Halimbawa na-claim natin sa warranty, bago natin gawin, hintayin muna natin dumating yung parts kasi mapepending sa lifter. Kung warranty yan, marami pang proseso yan. Bago natin ibaba, hintayin natin yung parts para hindi mapending sa lifter mga katropa. Para pagdating ng parts, baba, sampa lang yan mga katropa yung ating engine. So yun muna mga katropa.